Good day mga kabomboms bookplate. Naghahanap ba kayo ng paraan para makapag-cash in sa inyong GCash account? Well, today, tuturo ko sa inyo yung isa sa pinakamadaling paraan para malamanan natin ng pera yung ating GCash account. So, kailangan nyo lang mag-download sa Play Store or App Store ng ClickUp. So, ito ay partnership ni 7-Eleven. So, once na ma-download nyo na to, kailangan nyo lang gumawa ng account dito and napakadali lang. I-register nyo lang dito yung inyong number. And okay lang kahit hindi yung mismong number nyo na nakaregister dun sa inyong GCash account. So, once na meron na kayong account dito sa may ClickUp, pwede na tayong gumawa dito ng QR code para makapag-cash in sa 7-Eleven. Pwede rin naman kayo mag-direct sa 7-Eleven and meron sila dun click kiosk. Tapos paturo na lang kayo sa mga cashier dun sa 7-Eleven. Anyway, so dito para makapag-cash in tayo gamit etong app na to, kailangan lang natin dito i-tap yung add e-money. And habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan. If ever na wala kayong internet at sa may bahay lang kayo may internet, pwede nyo itong gawin sa bahay nyo. Okay, tapos punta na lang kayo sa may 7-Eleven dahil papakita lang naman natin yung QR code na i-scan nila. Kasi pag nasa labas tayo, alam naman natin na medyo mabagal minsan yung data. So dito i-select lang natin yung GCash. And here, makikita na natin yung GCash Cash In. Ito yung kailangan natin i-tap. And dito makikita natin yung 7-Eleven daw ay i-charge tayo ng convenience fee na 1%. So, yung fee na to ay automatically madideduct na dun sa amount na ika-cash in natin. So, for example, gusto nyo ma-receive sa inyong account ay 1,000. So, kailangan, magkano nga ba yung 1% ng 1,000? Eh, di 10. So, kailangan ang ilagay nyo dito 1,000, 10 pesos. Then, ang marireceive nyo lang sa account nyo, yung 1,000, then yung 10 pesos, automatic madededuct na yun, okay? So, input lang natin dito yung ating mobile number. So, sa pag-i-input ng mobile number, siguraduhin nyo na tama yung pagkakalagay nyo dahil mahihirapan na tayo makuha yan once na mali yung na-input nating number dito. At pwede rin kayong tumingin dito sa inyong phone book. Dito makikita nyo sa may right side. And dito, ilagay natin yung amount. So, i-include na natin dito yung 1%. So, kung hindi nyo alam mag-compute, pwede nyo naman itanong sa AI or gumamit kayo ng Google. So, 1,010, 1,010, so, dito sa 1,010, ang marireceive ko lang ay 1,000 pesos. And hindi naman palaging 1% yung charge ni 7-Eleven, okay? So, minsan nagkakaroon din sila ng promo or mga pagkakataon na walang fee and depende rin kung itataas pa nila yung fee. So, makikita nyo naman palagi yan sa description dito every time na magka-cash in kayo. Tatap lang natin i-confirm and hintayin lang natin yung ating barcode. So, eto na yung pinaka-barcode natin. So, ang babayadan natin ay 1,010 pesos. So, iaabot natin yan sa my cashier. So, dito makikita natin yung date created. Lower part, makikita rin natin kung kailan to valid. Okay, so valid until, ayan makikita niyo yung date and time. So, medyo matagal naman. So, katulad ng sabi ko sa inyo, kapag mahina yung data nyo or wala kayong internet at sa bahay lang kayo may internet, gawin nyo na to sa bahay, okay? So, now, ang gagawin nyo na lang, i-save nyo na lang, okay? Para meron na kayong ipapakita sa may cashier ng 7-Eleven. And by the way, pwede rin kayo magbayad ng kuryente using ClickUp. So, kung interesado kayo kung paano nga ba magbayad ng kuryente gamit yung 7-Eleven, meron na din akong tutorial niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa may description. At sa mga nagkakaroon pala ng problema, halimbawa yung inyong GCash ay meron mga problema katulad ng hindi nyo ma-open, meron din tayong tutorial kung paano ba mag-submit ng ticket. So, ilalagay ko na lang din yan sa description. Thank you for watching and stay blessed.